Baras! Baras Rizal. Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo. Magingay para kayo. Magingay para kayo. Rafia! Rafia! Rafia nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Rafia at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah. Yun, gusto ko lang kayong pasalamatan sa pagpunta dito sa aking channel, sa paikitambay at paikisama sa aking trip. Yun, naalala ko, sinimulan ko tong reaction video na trip ko last year. Kasabay din nung ahon, pinanood ko yung mga laban dun sa ahon. At ewan ko kung tama, kung yun nga ba yun. Pero siguro may isang taon na din. Salamat sa kakaunting sumusuporta. Sana sa pagdating ng 2026 mas madami pa akong video na mailabas kasi yun, kailangan ko pang mas ma-expose at maging pamilyar sa iba't ibang estilo ng mga MCs. Yun, kasi pagka pakiramdam mo, kabisado mo na o gamay mo na yung laro, pwede kang matalisod dun sa mga hindi ka pamilyar. Kaya dapat matutunan at mapag-aralan yung mga ganung bagay. Kaya sana mas madami pang video na malabas ngayong taon. At yun, itong laban na papanoodin natin, di ko siya napanood kasi day to to yung laban namin ni King M Site. Ni M Site ay ginanap nung day 1. Yun, kasi yung day 1 Sabado, tapos nung Biyernes, nung linggo na, nung Biyernes na yon may trabaho pa ako, kaya yun, panggabi yun, tapos nag-out ako alas 9 na ng umaga, Sabado na nun, araw na ng ahon day 1, tapos natulog ako, parang pinilit ko matulog para sana may lakas ako kahit konti, pero yun, ang kinaya lang ng tulog ay 3 hours, tapos yun, banat na ulit para sa ahon day 1, na yun, ilang oras ka nakatayo, ilang oras kang naghahanda para sa laban mo. Kaya yun, para pinakiramdaman ko kung kaya pa ba nung katawan ko. Kaya naman, pero parang mapapahirapan ng gusto, kaya mas pinili ko na lang umuwi at magpahinga. At yun, kaya excited akong panoorin to kasi hindi ko nga siya napanood ng live. At nung nilabas to, gusto nang panoorin ng mga tropa ko, pero sabi ko, wag muna natin panoorin para magawa ko ng gantong video. Pero yun, wag na natin patagalin pa para sa Isa Buhay 2025 finals at para sa Raf Said episode 81. Panoorin natin ang laban ni Lepram at ni Katana. Yeah. Let's go. Isa Buhay finals sa kanan, galing pa ng Las Piñas, magingay para kay Lepram. Sayang ang mga pinagpaguran, may isang araw naman na pwedeng ang lahat tabunan. Kung yan ang pinagkukunan pang abot sa iyong magulang, pero dapat ang sarili wag na wag mong pagdamutan. Shoutout sa tita ko sa Taiwan, tita Gina, kay Best 13, Tansahud, Velasquez Pride, OG Secret, Boss J Veterano, kay Ate Nika, Jan Tadius, Joshua, Rafael. Yeah! Sa kaliwa naman, galing din ng Las Piñas, magingay para kay Katana. Di mababali ang prinsipyo, magabang ka man tulig. Kahit nalapagan mo pa ako ng daang bulig. Munit nakapayos, pit laging mapanakit. Boy, bawal dito ang tanga, wag ka sa amin maglalapit. Katana, galing ng Las Piñas, game. Yun, shoutouts muna sa mga MCs. Suportahan nyo yung mga music na nilalabas nila. Ayan, painggan nyo. Nung bata pa ako, tapos nagandaan ako sa music ko. Pagka intro ng idol ko, ginagawa ko, sinesearch ko agad kung anong kanta, tapos mano-mano mo pang itatype yun, yung lyrics, kasi nga hindi mo alam yung title. Yan, supportahan nyo yung mga music na nilalabas ng MC, supportahan nyo yung mga hustle nila, kahit ano pa man yan, clothing, music, o kung anumang content na ginagawa nila sa social media, katulad ng mga ganito. Suportahan yan para mas mapaganda yung buhay ng mga MCs, at siguro sa ganun mas makakapag-prepare sila ng maayos, makapaganda sila at makapagbigay sila sa inyo ng mas magaganda pang mga pyesa at mga laban. Kaya yun, suportahan nyo sila.
Pero yun, wag na natin patagalin. Bakbakan na to. Nanalo ng toss coin si Lipgram. Pinili niya mauna si Katana. Una banat para kay Katana. Isa buhay finals. Pakayarano. Let's go. Yo. Linggong-linggo andito kayo. Yung respeto nyo ba sa akin matagal nang nawala? Imbis magsimba, personal ko pa kayong pupuntahan. Alam nyo, pag Sunday, madami akong ginagawa. Eto, lalaban pa sa akin. Di ako si Hades ngayon. Kaya kahit mag-Kratos ka pa maya, walang laban niyang pag-God of War mo sa Papa Jesus na masama. Out game! Deserve ko kaya itong finals? Yeah! Siguro, may konting tsamba, aminado. Ikaw, depressed lang si Bangay Looney. Buti nga di ka ginaya, sinipot niya pa din tayo. Nandito ka ba para mag-champion? Yun lang yung rason mo sa pagsalang. Ako nandito para patunayan kahit bulol, hindi hadlang yung kapansanan. Sino ba first round nito? Si Aubrey? Sa battle nyo nga puta, ikaw pa yung binata. Ako first round ko si 3D at alam nyo naman yun ang pinaka-aggressive na Bisaya. Mismo si Van na mukhang walang malay. Anong nakakatakot dyan? Ako hanggang ngayon, tangina, nabilis pa din tibok ng puso ko pag naulan. Mamumuntikanan ka pa ni Van. Tangina naman, isa buhay pang-apat mo na to. Kung ako nakalaban ni Van, pagtapos ko ibadi pagbay, palo ko pa sa'yo. Malapit daw sa kanya yung unang dalawa niyang nakalaban. Kaya hindi ba tournament yung mga banat? Ba't kay Van ang ina mo pa din? Huwag ka na magpaliwanag. Bobo ka? Sino bang tinalo netong malakas? Sayad? Nasa third round, di na naman nagkabisa? Sa maestrong round 1 pa lang, pagod agad? Buwang gusto na agad magpahinga? GL? 3-2? Bakit malakas ba yung buga? Kaya mo lang naman natalo si GL nun, di pa siya nun marunong magmura. Tangina kasing mga bars yan, kung babasahin ko sa papel yung sulat mo, tasulaan ko sino sumulat neto, masasabi kong baka pwedeng sulat to ni Calix Casper o Hespero. Class Dio Supremo, mga bagong MCs na may talento, pero ano pang lyrical sa technical na yung techniques pare-pareho. Techniques pare-pareho. Huwag ka mag-alala. Isang aten sa mga matututo sa katana. Sa mga bars mong susupot-supot, ako yung pamukpok at labaha. Bars ko, mas solid pa sa mga sinuzumong suso ng dalaga na pag chinek mo yung profile picture na puso dun si Plasma. Ganun mag-bars. Hindi yung kung sila minamani mo, ibahin mo si Juggernaut. Ang tagal kong iniisip nun, gago. Yun pala, Juggernaut, nyam-nyam-nyam, mani, pasampal nga ako. Kung may wordplay na maganda, meron ding pangit, yung sa kanya mabaho. Iba yung mahirap mag-gets kasi malalim, sa mahirap mag-gets kasi malayo. Ang daming gustong mag-champion ka kasi matagal mo na daw deserve. Tanginang paliwanag naman, Brad. Ano, para maging deserve ko din, kayahin ko to sa isa buhay, malaglag ako ng malaglag. Maging tanga ako ng mahabang panahon, makontento sa mga kampiyon, pumalakpak. Paulit-ulit sumalo ng bola kay Enigma na di ko magawa na masalpak. Napakalaki mong palpak. Imagine mga bagong pasok pa sa'yo ang nagsasabi, kung di ka lang tanga sa panahon namin, di mo na kailangan makisali. Di mo alam pakiramdam ng bago dito, laging kinakabahan. Ako napapadasal na lang ako palagi, na sana humaba pa yung buhay ni boss para mabattle pa ako ng madami. Yung 3 laglag mong isa buhay, lahat yun sinabi mo, taon mo yun. Ako nung sinabi kong siguradong finals yung patutunguhan ko, andito ako ngayon! Baka daw di ako tumodo, kalugar yung kalaban. Oo, taga Las Piñas nga kami. Pwedeng taon nga to ng Las Piñas, pero akin lang tong gabi!
mong pagsilip ang kalaban, mahanapan akong butas. Di naman ako kaya niyan ibaon. Isa lang kailangan kong butas, yung pagsasalbakan ko sa'yo pagkatapos kitang ikahon. Lead cam ng new era ba ngayon? Ulol kahit kailan pa tumataon. Tandaan mong new era ka lang undo, malakas ako sa kahit anong panahon. That's what I'm talking about, man. Let's go. Yun, crazy round 1 ni Katana. Yun yung yung ender niya, alam mong magbibigay ng magandang gigil kay Lip yun kasi sobrang tindi. Tapos kung paano sinimulan ni Katana yung ano niya, ganun, 'di ba? Sobrang malumanay, tapos tignan mo matatapos na sobrang gigil. Ang ganda kasi nasakyan niya na yung karakter nung Diyos yun, 'di ba? Yung sa Jesus nga. Ang ganda nun kung paano niya nilalaro yun. Tapos ayun, yung malapit din talaga sa kanya yung kung paano niya nagagawa ng anggulo yung mga bagay-bagay. Halimbawa, yung sa laban nila nung simula nung isa buhay, yung laban niya kay 30, tas laban ni Lip kay Aubrey, kung paano niya pinapaliwanag yon. Tapos yung semis nila, ganun. Ang ganda. Tapos yun nga, yung sa pagpili niya ng mga anggulo, magaling talaga si Katana doon sa pagpili niya na yon. Tapos yung pag pinabasa yung sulat ni Lip, pwede mong isipin na sulat ni ganto, ni ganyan. Tsaka yun, yung nagustuhan ko din bilang bago-bago pa lang din sa flip top, yung sana mabuhay pa ng matagal si boss para makabattle ka pa ng madami. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko din doon, sa personal na tumama sa akin yung punto na yon. Tapos yun, yung ender niya na yung malakas ako kahit sa anong panahon, 'di ba? Yung sa new era type shit, ganun. Kaya solid na round 1. Pakinggan natin yung round 1 naman ni Lip. Sumigaw na naman ng papiyok. Tangina mo, yan sinasabi ko sa iyo, yung sigaw mo pambakla. Ganyan si Hades sa ilalim pag nagapangan ng daga. Tsaka bago ko i-battle tong bago ko pa i-battle gago ka, Luns. Doon pa lang may nanalo na. Yeah. Solid dyan. In-squash yung beef, 'di ba? Alam naman natin, 'di ba? Hindi na natin kailangan papag-usapan yung mga ganun, mga chismisan type shit, pero solid 'yon na pwede na mag-guess si Lip sa sa break it down. Kaya solid. Yo, nakakatakot na sana to si Tulok. Kaso yung naging agresibo ka, gago, nakakain mo yung buhok. Kuya, pwede pakat? Yo, alam kong lugi ako dito. Kasi yung isa buhay, aking ni-recap. Pag ako nabulol, may bawas puntos. Pag ito nabulol, tanggap ng flip top. Effortless yung battle rap kahit hindi na siya magsikap. Sana all anak ni God walang iniisip na sleep-ups. Ang hirap mong kalaban, brother, kakampi mo yung mga to. Kapag kami ganyan sa battle, may starter ka na, bro. Isipin mo naman si Harlem, nag-effort, patang ina mo, nabanggitin yung moisturizer, may patunayan lang sa'yo. Alam mo ba't sila bumibilib kapag tuloy-tuloy ka? Kasi nagagawa mong itawid kahit bulol-bulol na. Kasi ano bang malakas sa isang battler?
na yung komedya ay pangbata, may mabaho na buhok at may bigote na mahaba. Ano bang malakas sa isang butler? Ano bang special kay Katana? Kung binadibag ni Casper tang inaleeg yung tama. Ano bang malakas sa isang butler na sa angle ay sagana? Kung kay Pistol yan na master at ngayon kapangkapa niya, ano bang malakas sa isang butler? Kung ginagawa niya, inagawa na. Special lang yung karakter pero walang special sa Katana. Yung mga napulot mo sa main door, tinagpi-tagpi mo lamang, boy. Pagtapos ko sa prutas vendor, may estilo na chapsoy. Tapos ako yung puro making, halos wala na daw nagbago. Kahit tanggalin yung making, ng sisibak pa rin to gago. Sumampa ako ditong pamilyado, pero ngayon ay single na ako. Pakilala mo sa akin ate mo, papakitaan ko kayo ng bago. Kasi si GL na daw yung bagong meta. At kung malakas nga tong punyeta, dapat na call out ka na niya. Habang ako, tamang jakul lang sa kubeta, wala akong dapat patunayan sa kanya. Kasi ako yung dahilan kung ba't lumakas siya parang Thanos. Na-motivate ko ng maayos at mas sumikat yung pangalan na shoutout pa ni Leo Marcos. Alala ko na pera na ngayon, GL. Sino ka ba? At yung Supremo at... Hindi ko alam yun. At yung Supremo at tulala, binatel ko kaya na-build up. Mga tinalo mo, nagtampo na. Pinersonal mo daw kasi, Brad. Inspirasyon yung ambag ko sa mga nangarap at nagsikap. At pag hiningi ko yan sa Apex, mababalik ko yan sa flip top. Ito ba yung para sa panalo, pinakyuhan si Papa Jesus? Pag biniro ka ng Diyos, gago, wag kang magpapa-Gcash. Minura dahil sa bagyo. Kaya kung humingi man to ng sorry at dumaan sa prayer yan, sana sagutin ka din ng Diyos. Ang buhay, weather lang. Kasi lahat kayang gawin ng Diyos. Pwede niyang ulitin yung Las Piñas at alisin niya yung sapote. Lahat kayang gawin ng Diyos. Yung hulmahin ka niya ulit at tanggalan ka ng bigote. Lahat kayang gawin ng Diyos. Pwede kang patawan ng kamatayan at sa susunod mong rounds pwede kang atakihin ng biglaan, pero di ko aasa to sa Diyos. Magiging patas to sa'yo. Kung tutubusin ka man ngayon, Lord, arbor ko na to. Ako papako dyan sa cross base sa kanyang binitawan na walang ibang magtutubos sa ginawa niyang kasalanan. Kaya paano ka magdarasal sa sitwasyon na mas kailangan kung di ka niya pakikinggan dahil hindi mo siya kailangan? Ito ba yung tatapat nyo sa akin para lamang magpasikat sa slogan ko malas? Kung komportable sa ilalim, di na para pamurahin mo yung nasa itaas. Para manalo, damay Diyos, halos hindi nag-alinlangan. Si Anigma nga na atheist, puta, napailing na lamang. Papabor lang daw si Arik sa bastos mo na galawan. Kung sa bigayan ng TF, doon mo sabihin, boss, hindi kita kailangan. Pinakita ko lang yung ating gap, di mo pa deserve yung title cup. Isang buwan kang tumakbo sa isip ko para gawin lang runner-up. Yung 3 laban ko, Yung 3 laban ko, mahina. Pasensya sa mga nag-abang. Sinasapat ko lang yung linya para sa kalaban lumamang. Lumabas na yung tunay na ako. Ika'y hati-hati na lang. Di ka namamalikmatang. Ito na yung lip cam na pang tournament. Kararating pa lang. O, nagparo din ng Soro. Baka sabihin nyo, ang chip. Pinakita ko lang na yung Katana kayang ma-handle yan ng flip-top game. Nandito na tayo sa main course. Asahan nyo, wala tong tapon, bawal na yung lame boss. Yung komportable sa ilalim, binaba ni Kratos. At kung si Hades may katana, ako may Blade of Chaos. Mula sa iba't ibang bathala, lakas ng tangan kung sandata. Buburahin kita sa mapa, marapat lang na si Katana mamatay sa ngalan ng espada. Yeah. Round 1. Yun. Solid din yung kay Lip na tripan ko yung dun sa parte na yun sa Diyos na kumbaga kung sakali mang atakihin ka sa round 1 o parang kung susundin ka niya, parang arbor ko na to na parang di ko kailangan na mamatay ka sa kung anumang dahilan. Kumbaga pipigilan ko yun na arborin kita sa Diyos para ako yung tumapos sa'yo. Kumbaga kung iisipin mo ang lupit nun, parang divine intervention sa taas pa ng divine intervention. Parang alam mo yun. Solid yun.
Tapos yun, yung dun sa Zoro din, shoutouts kay GL, sa Zoro, yun. Yun, yung sa Katana, tapos yung sa Lip, 'di ba? Yun lang yung mga natatandaan ko doon sa kay Zoro. Pero yun, parang iniisip ko na nga na panoorin gawa ng reaction video yung One Piece no para mas matutunan ko lang. Pero yun, solid din yung round 1 ni Lip. Kumbaga yung punto din niya na yung mga yung style na ginagamit ni Katana ngayon ay parang galing kay pistolero na pinaganda. Ayun. Ganun yung pinapa pinaparating niya sa atin. Ang problema lang siguro doon kung gaano siya magiging convincing, 'di ba? Kung paano tayo mapapaniwala na oo nga no. Kasi paglabanan ng punto ng anggulo, yun yung kailangan mo talagang i-prioritize eh. Kumbaga, paano mo sila mapapapaniwala na yung sinasabi mo eh totoo talaga para magkaroon siya ng puntos. Sa tingin ko okay sana yun kung mas nahimay niya pa o mas nabanat niya pa kasi pagdating nung mga ilang bara lang nagpalit na ulit siya nung topic. Yun, ganun naisip ko. Pero kung tutusin maganda pa rin yung banat niya tapos yun parehas sa kanila yung manggagaling sa seryosong linya tapos biglang babagsak sa comedy. Sobrang effective nila sa paggamit nung ganun. Kaya maganda yun. Solid yung round 1 nila parehas. Dikit. Pero sa tingin ko mas lamang lang sa pagiging concise tsaka entertaining yung kay Katana. Pero maganda din kasi yung kay Lip eh. Yung sa pares yung sa ender nila maganda tsaka yung sa magkakatalo lang din siguro sa kanila kung gaano ka epektibo gumamit ng angulo kasi ganun yung ginagawa nila dito sa laban na to, ganun yung nakikita ko na ginagamit nilang strength yung pagsilip ng mga angulo. Kaya yun, pakinggan natin yung round 2 naman ni Katana. Yeah. Yo! Tangina, sinisita pa yung pagmura ko sa Diyos. Oo na, sige na, ako na yung kontrabida. Kung alam mo lang yung totoo, utos lang naman yun ni Enigma. Etong champion ng hindi pa pala champion, basta sa akin lapnos. Sa sobrang lakas ko, inaaway na ako ng mga makajos. Yo, pag lumabas daw yung Lip na nakalaban ni M-Site, lahat daw all in sa'yo. So ano yon? Huli ka nilang nakitang malakas 4 years ago? So 4 na taong ka ng sakto lang. Tas tingin mo kaya... yung mga ganun yung pag ng punto yun na... Oo nga no. Di ba? So 4 na taong ka ng sakto lang. Tas tingin mo kaya mo ako sa battle mapadapa? Eh di ka nga nanalo sa bata kong si M-Site eh. Sa master niya pa kaya? Pagsabayin ko ba kayo eh? 3GS, kupal yung mga yan. Ano gusto mo? Kwento ka na mismo? Na sinasabi nyo lang na wala ng 3GS kasi may pinagkakaisahan kayo dito? Siya na lang nagsasabing 3GS pa siya? Kala nyo walang makakabisto? Umalis kayong lahat sa 3GS tas iniwan nyo mag-isa si Castillo? Mga demonyo! Yung ginawa niya kay Looney, alam nyo gaano ka demonyo yan? Diba inaway mo? Tapos nagbakumbaba ka din sa dulo. Nung pinatawad ka, inistapa mo, tapos inaway mo ulit. Tangina mo, Satanas, saludo. Kaya okay na ata, kinamayan ka na. Angas, gagi, di nagalit. O ano pa inaantay mo? Huwag ka na mahiya. Awayin mo na ulit! Tapos maglungkot-lungkutan ka ulit. Galing eh, no? Kasi yung sa tingin ko magandang
plano naman ni Lip na i-squash yung beef nila dito sa ano. Pero may naka-prepare na din pala si Katana doon na linya. Kumbaga regardless kung gawin ni Lip yun o dumating man si Looney o pumesto man sa harapan si Looney. Kumbaga nakahanda na yung sulat ni Katana, pero mas may naging bigat lang yung bara na yun kasi nakita ng lahat na kinamayan. Tapos yun nga, sakto na yung setup niya na nung naging okay na inaway ulit, tas nung ito naging okay na, tas baka away mo ulit, diba? Ang lapit lang din nung ano. Ay, agrabyado ka. Tanggapin mo dispensa ko, Luns. Tao lang. Hindi ka tao, Diablo ka. Nagbabiktim pa nung di sumipot. Down payment, ang tagal niya nang nakuha. Nung hinahanap ka, gising lang daw niya. Tinga, may muta. Wala naman. Kung tutusin, hindi ka naman kay Looney galit eh. Yun lang yung mas madali. Pero kay Pistol ka talaga may sentimiento. Kasi di ba dapat hati na kayo, kaso nung naluto ka, siya pa nakinabang dun sa kwento. Di ba ang tagal niyang bumoses, naluto yung kumo, finals ikaw dapat dumiretso, pero nung nag-champion si Pistol, di ka nakaimik nung sinolo niya yung premyo. Oo nga. Tahimik lang yan, pero sa loob-loob niyan kay Pistol, yaw, di ba sabi mo luto? Di ba para sa'yo, ako dapat yung panalo? So di ba dapat, parang tayo dapat yung finals? So di ba dapat hati pa din tayo? 200,000 yun, yaw. Gahamang ka talaga. Batok mo, kulay egoy. Mamatay ka na sana. Tangina mo, baboy ka, kamukha mo si Gameboy. Diba? Sa mga 3GS. Alam nyo bang nag-live to ng laseng? Nung gabi, pagtas ng laban ni Pistol at ni Saki, ang lungkot niyang nagbubukas ng mga tigpipisong happy. Happy. Ang lungkot niyang nagbubukas ng mga tigpipisong happy. Habang kayo nagse-celebrate, Alfonso, Cook, Andox, ang daming nakahain, Brad. Hinayaan nyo to mag-isa, nagla-live, naka-MP lights, pulutan, Juggernaut. Ang sakit ng ginawa sa'yo eh, no? Ginawa kang patay gutom. Siguro muntik mo nang ma-block. Kasi syempre, di mo siya kayang diretsuin. Sasabihin mo lang yung Facebook mo na hack. Tas kayo, kala nyo naman maliit na bagay lang. Teka lang, dapat di siya naiyak. Tol, kahit maliit na bagay, pwede pa ding makasakit. Parang unanong may dalang itak. Gago. Kaya takot na takot ng masaktan eh. Lagi akong dinadasalan, ayaw niya daw ng personalan. Eh anong tawag dun sa ginawa mong pambabastos, sa namatay na anak ni Yang Wan? Yung anak niya ulay violet, kakulay ni Barney, oh? 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 Talagang di ka napigilan? Tas kabadong nag-e-explain sa akin, deserve niya naman yun, ang dating ikaw pa yung napilitan. Gago, pinili mong manakit, alam mo lang na may balik, kaya ka ngayon bait-baitan. Di mo ayaw yung bastusan ng anak, undot, takot na takot ka lang mabawian. Kahit di mo ako sabihan, di ko gagawin yon. Di naman ako ikaw eh. Pati bata matatamaan. Eh kahit nga buhay yung sanggol pa din yon. Pag binanatan mo, paano yung lalaban? Tas ikaw, takot na takot masaktan. Deserve mo naman eh. Tutusin, dapat mo nga yun maranasan. Anak nga ni Yangman, kung nadinig ka lang, masasaktan din kahit wala siyang kasalanan. Wala naman talagang may kasalanan sa'yo. Walang kasalanan sa'yo si Looney, si Pistol, si Yangwan, ako, yung unano. Wala talaga kahit pa halongkatin. Kahit isisi mo pa sa lahat yung mga di mo kayang tanggapin. Kahit ano pang laro sa salita o kahit ano pang pagpapabiktim dito ang gawin. Ang unano ay unano kahit pabalik ta rin. Tarantado eh. Ayun, tangina, lapit nung round 2 ni Katana. Kumbaga, ang ganda nung kung paano niya hinuhugot ulit pabalik
yung mga binitawan niya na bara na callback ba yung tawag doon? Basta may tawag sila doon eh. Pero yun, mahina ako sa mga terminolohiya pagdating sa battle rap. Basta ako nagra-rap lang. Pero yun, ang ganda kung paano niya ginagawa yung mga ganun. Halimbawa, yung sa nagsimula dun sa malungkot siya kumakain ng tigpipisong happy tapos biglang bumagsak dun sa pulutan niya jagger na na nanggaling dun sa round 1 niya kung paano niya pinagtripan yung round 1 ni Lip. Tapos syempre nakakatawa na yun tapos biglang tatatak pa sa'yo yung hindi lahat ng kahit maliit nakakasakit parang unanong may itak. Nakakatawa na yun kasi iisipin mo putang ina maliit tapos unanong may itak. Tapos biglang binalik niya ulit dun sa wala namang kasalanan sa'yo. Kumbaga nakakatawa na lang kung paano niya ginamit ulit yung unano dun sa listahan ng mga wala naman daw kasalanan kay Lip. Tapos biglang dun pala matatapos ang unano ay unano kahit pabalik na rin. Diba? Inang yan. Pero yun, pero kung sisipatin mo yung mga punto na binitawan niya, di ba? Kumbaga, yung mga, yung tipong, oo nga, di ba? Oo nga, yun yung lagi kong, yun yung na-appreciate ko talaga ay Katana, kung paano kanya mapapaniwala dun sa mga puntong binibitawan niya. Yung sinimulan niya pa lang, yung sa, di huli kang magaling, 4 years ago. Wow. Oo nga, no? Tapos yung sa, wala naman talagang kasalanan sa'yo si ganito, si ganyan, parang nagpapa-victim ka lang. Tapos, oo nga, no? Tapos parang, yun dun sa sunugan, di ba? Yung dapat, si hati pa rin sila ni Pistol, kahit, kasi sabi mo, luto, dapat ako panalo, dapat, di ba? Kumbaga, kung paano niya binubuo yung mga ideya para isipin mo na ganun talaga yung nangyari. Kung di man ganun yung nangyari, ang ganda kasi kumaga nagkakaroon ng alternate reality yung mga bagay-bagay sa kung paano niya nilalatag. Kaya lapit, ganda nung round 2 ni Katana, sobrang creative nung pagkaalatag. Pero pakinggan natin yung round 2 ni Lip. Tanginan to, gago di ba ikaw yung tumawag sa akin, nakikipaghati ka ng premyo, tsaka wala tayong personalan. Hinawakan mo mukha ko, pakurot ako ng bigote. Tingnan mo ha. Masakit. Kasi may grass cutter. Yo, round 2. Siguro ang hirap mong hanapin kapag mga MC ay nag-outing. Baka sa silong ng cottage to matulog, tsaka doon na rin kumain. At kung subukan mong yayain, alam ko na, sagot mo sa amin. Sige pare, enjoy lang, komportable si Hades sa ilalim. Tangin ang slogan yan, pang aso. Napanood ko mga laban mong antigo. Pareho pala tayong may pustiso. Pero ang pinagkaiba lang natin, wala akong battle na bungal ako sa video. Nag-i-spit, open na open, talagang pasok lahat ng hangin. Binibigkas yung katagang, walang makakaharang sa akin. At yung laban na ito kay Kilua, yung Chicago Bulls na short, tinerno niya sa Nike Cortez. Ano ka, Mexican varsity? Yung pamorban ng Cholot, Mexicano, bakit mo ginago quiz? Ano tawag mo sa forma mo? Chicano Bulls? Yung swelas pa, bukang-buka. Cortez tsaka Chicago na shorts, no? Chicano Bulls. Oo, kung di kayo familiar, basta yung karaniwang forma ng mga Chicano o mga Latino na naka-Cortez. Tapos, Chicano Bulls. Chicano yung tawag sa Kita na yung sakong aba. Ano bang akala mo sa outfit? Labas yung paa. Pero superstar yan sa laglagan. Yung kasabayan niya doon, si Tutoy. Si Amok. Si Kekek. Tanginang mga MC yan, ang perfect. Yung venue may nagtitinda ng kwek-kwek, yung line-up, Katana versus Kekek.
Tangina, tirik yung araw, nagbabattle sila doon. Umulan o umambon. Kaya pala malakas ka sa kahit na anong panahon. Tapos Sayang wala masyadong ano, no. Pero ayun, parang tuwan-tuwa ako sa mga ganong pagkakataon, yung tipong mga banat nila. Kumbaga nagkakonekta kahit hindi naman siya rebat, ang dating nagiging medyo rebat. Alam mo 'yun? Kasi parehas silang may nakahandang sulat para doon. O ganun na talaga yung kasi kung ginagamit talaga ni Katana yung slogan na 'yun, maganda din na pinagandaan ni Lip. Pero ang kagandahan kasi ginamit ulit ni Katana sa laban na to. Kaya parang kung hindi ka pamilyar dun sa slogan ni Katana, mare-refresh ka na parang rebat yun, di ba? Kaya ayun, natutuwa ako sa mga ganun kasi kahit hindi naman sila magkasama o magkalaban sila tapos nagkakatugma yung mga sulat nila. Yung isang pinakamagandang example sa akin nun is yung laban ni Lepram tsaka ni Cripply tsaka ni Ban. Tangina, so, mirror match yung dating niya. Hindi sa pagdating sa pero parang sa style din kasi ano eh, no? Cripply Bisaya tsaka Bicolanong Ban, di ba? Kaya ang galing yung natutuwa ako lagi sa ganung ano. beses nagkampiyon? Kailan? Saan? Sino kalaban? Ba't di mo mapangalanan? Lubusin mo pagmamalaki. Di niya masabing no-namer yung kalaban at yung liga ay laglagan. Nakakahiya kasi. Kampiyon na uhaw sa recognition para masabing epic chong. Kinakaladkad yung validation kasi wala namang bearing yun. Mula laglagan, ikisan, gimbalan, bakbakan, bardagulan, motus, hanggang sa flip-top naging newbie. Sa 10 taon mong pagbabattle, 7 beses kang naging rookie. Tagal mong nasagap ng radar. Magpasalamat ka kay M-Set Brother, nakatapak ka sa aming reception. Kung kampante ka sa linya mo, di ka magpapalipat-lipat ng channel para makakuha ng connection. Ngayon ka palang gumaganap. Iba yung ating drop selection. Ngayon palang to natatag. Ako matagal na akong na-mention. Malayo yung ating agwat. Ngayon pa lang to natatag. Ako matagal na akong na-mention. Malayo yung ating agwat. Efren Bata, JB Sukal, pag-usapan ay tumbok. Benji Rayala, Kuya Dennis, kung paramihan ng sundot. Kimbo Slice versus Katana, kung pataliman ng suntok. Utol Type versus Enigma, kung paramihan ng bokbok. Pang super saiyan yung estilo ko. Alam yan ng presidente habang dihamak ang disipulo. Sa planeta nyo na berde. Kaya ang makuha niya yung titulo, para sa akin di po pwede kasi bago ka maging ganap na Piccolo, magpalakas ka muna dende. Sa ngayon, paborito ka ng tao, pangalan mo pinagsisigawan, pwede mo yang gawing sandalan. Habang ako napuno ng issue, nadapaman ay bumangon, pinakunat na ako ng larangan. Di ko man naranasan mahalin ng tao, madalas mang pagkaisahan, tanggapin nyo na lang yung katotohanan. Na mula nun mas ginagalingan ko lalo at di na ako nagpatalo, yun ang di nyo matatawaran. Kung ikaw dumanas na ito, puta, magagawa mo ba yan ngayon? Yung bagyohin ng pagdududa, naniniwala lang ambon. Tumayo kong hari sa aking kuta. Ako rin yung sandata at kampon. Wala mang title to sa turna, matagal nang may puso ng kampyon. Kung tingin mo matibay ka ngayon, ito biggest flex ko sa aking rival. Sa kabila ng dinanas ko na yon, 2 beses pa rin nag-finals. Di ko man nakuha yung kay M-Site, may mga humanga sa aking husay. At napanalo ko yung battle ko sa personal kong buhay. Na wala man mga tunay, nagawa pa rin magpugay. At higit pa yon sa hangad mo na titulo ng isa buhay. Mula sa taas hanggang sa baba, tinanggap ko kung ba't ganun. Inuulan ng mga kutya, binabaha din Parang sa tingin ko deserve ng malakas na ano nun na sa hangad mo na titulo ng isa reaction. buhay. Mula sa taas hanggang sa baba, tinanggap ko kung ba't ganun. Inuulan ng mga kutya, binabaha din ng tanong. Nagtagsibol, nagtaglagas, patuloy lang na ng baon. Sabihin mo sa akin, sino sa atin malakas sa kahit anong panahon? Kung mas patok ka sa panlasa, ako'y wala namang reklamo. Sa'yo na pagtingin ng masa, sa akin yung tenga ng hurado. Simpleng lohikang malinaw, isasampal ko sa mukha mo. Sa mundo ng mga halimaw, di ka masasalba ng tao.
Yeah. Round 2. Ayos, maganda pa rin yung round 2 ni Lip. Kumbaga more on personal shits, 'di ba? Kung paano yung naging struggle niya sa pagharap ng isa buhay pero nakayanan niya pa rin. I mean, hindi naman siya excuse o kung ano man. Pero sa akin, kumbaga, na-appreciate ko yun. Kung sinasabi niya yun na hindi lang dahil sa battle, sinasabi niya talaga dahil naranasan niya. Kasi ako, hindi ko naman personal na kilala talaga si Lip. Kumbaga, nakakwentuhan ko pero hindi na para dumating dun sa punto na tanungin ko na, tol, totoo ba na may problema ka talaga gano'n? Kumbaga, kung totoo yung mga totoo man yun, nakakabilib kasi para mapagsabay mo yung battle rap tsaka yung personal na buhay, nakakabilib yun kasi siguro yung nakikita nung tao, 'di ba? Kumbaga rapper ka sa entablado, MC ka ganun. Siguro minsan may mga tao na naiisip siguro na kung ano ka sa entablado, yun na din yung buhay mo pagbaba. Kumbaga kung komedyante ka sa battle, ine-expect nila masaya ka din sa totoong buhay, ganun. Kumbaga maraming nangyayari sa likod ng camera na hindi na para ikwento pa sa battle o hindi na para sabihin pa. Kaya nakakabilib yung mga nakaka-survive o naiiwan yung mga dinadala nila pag nasa battle na. Kasi naalala ko yung sabi ng teacher ko dati na pagka teacher ka daw, pag guru ka, kumbaga wag mong dadalhin sa trabaho o wag mong dadalhin sa klase yung dinadala mo kasi maapektuhan nun yung klase. Kumbaga pagtanda, mapagtatanto mo na yun din yung tinatawag na professionalism, 'di ba? Kumbaga hindi naman kailangan malaman ng tao lahat yung dinadala mo, kaya kailangan mong sumampa lang dito para ipakita na kaya ka nandito kasi rapper ka, 'di ba? Pero nakakatuwa lang na ayun, kumbaga nagpapakita ng partisilip ng totoong buhay niya. Pinapakita ni Lip yung parte na siya bilang si Undo, na ito yung mga bagay na ginawa ko kasabay ng pagharap ko sa inyo. Kaya nakakatuwa yung kumbaga dapat din natin ma-appreciate yung mga ganung bagay kasi yung iba, alam ba, katulad nga ng sinabi niya, paano kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, kumbaga kakayanin mo pa kaya, baka bumitaw ka na ganun. Yun, pero solid. Maganda pa rin yung punto na ginamit niya, pero siguro yung sa creativity o yung sa entertainment factor, sa tingin ko mas nagustuhan ko lang din pa rin ng konti yung kay Katana. Pero solid yung kung sa pagdating sa punto tsaka sa personal na buhay, maganda yung kay Lip. Yun. Pero pakinggan natin yung round 3 ni Katana. Yo, yung buong round 2 niya, halos umikot lang sa nag-champion daw o sa laglagan. Wala akong battle doon. Kahit isa siya may battle siya doon. Ako wala. Ang sarap mo ng tamaan. Sa sobrang totoo ng sinasabi ko, kaya akong sabihin, mamatay na lahat ng bumatel sa laglagan. Ang ina mo ha, o ano, payag ka? Yo. Ito daw yung posibleng bagong kampiyon ng batch 2015. Ulol, ang dami niyong nalalaman. Wala namang special sa inyo, bawod kay Poison, na kayang mangantot kahit may pinagdadaanan. Si Cripply nga pinakamalakas yun sa inyo ha. Kala natin unstoppable na sa digmaan. Pero napatunayan natin sa tamang venue, Bisaya lang pala yung kahinaan. Naalala niyo yung pinakamalupit na freestyle sa gitna ng round? Hindi yung kay Ice ha, sa kanya. Concentrate, simplicate, palpitate. Ano ba yan, K-Ram? Nandi-distract, huwag ka nagbe-babe.
Ba't ka umi-scripted? Ulol, ganap na ganap ang diniliver. Tanga yung freestyle sa gitna, di kailangan scripted. Ang kailangan doon, skincare. Anong gusto mo patunayan? Kahit nog-nog, kaya pa din mag-exhibition. Ang narating mo, undo, nayon. Tanga, wala dong subdivision. Sabay sa uso, puta. Yung sa Bagyo, gusto pa ata daigin. Maniniwala lang ang freestyle yun, undo, hindi ka maitim. Nakaka-distract. Kala niya ata yung acting niya magaling. Gago, di bagay sa'yo na parang niga na bading. Tanga. Hayop ka, ikaw lang yung may freestyle sa gitna. Nakasama pa din sa practice. Gaya-gaya puta, anime, baka gusto mo na din mag One Piece. Sumundot pa ng dalawa. Wala ka nang ibubuga. Mas lulutang pa din ang aking round. Paawat ka naman, hinayupak. Tanginang talent yan, freestyle on the spot na nasa notepad. Debo, seryoso, pwede ba yun? Kinoonsya ba yung kalaban? Tangina sa kadugaan kumukota. Maiintindihan ko ang promo pero isa buhay, hindi ka pa kaya sumusobra. Ganyan ka nakadesperado, kahit di na tama, basta mauha lang yung corona, pati pag-advance sa tournament, nililimos mo na sa tropa. Tanong lang, tol. Pagpatay pa nga ba ng kagrupong matatawag, kung siya mismo ang nagtutok ng dugo niya ay dumanak, tinalo mo nga ba si Klong? Kung kusa naman pala siyang umuo at pumayag, anong eksaktong halaga ng titulong? Di naman ikaw solong magbabayad. Kay Ram nung quarters, sakripisyo para sa semis, ikaw tumapak. Para lang di ka mamatay ng walang titulo na hawak. Yung tanong na deserve nga ba nito mag-champion, anong sagot ang mahahanap? Kung mismong tumungtong pa lang ng semis, di na yan karapat-dapat. Huling isa buhay niya, ba't ba siya nag-champion? Ba't ba siya nag-finals? Di ba si Jonas nagpaubaya? Hindi ka na bata, ba't kailangan pa din laging may nag-aalaga? Bakit imbis matakot ako sa'yo, nakakaramdam ako ng awa kasi sa pag-angat mo, imbis ikaw, sila na lang palagi yung bahala. Paano? Oo nga, no? Paano ako maniniwala na walang ambagan? Etong mga idol yung support, kung si Kayam kalaban mo na, tinutulungan ka pang makaabot sa tuktok. Lamang daw siya sa akin pagdating sa punches. Tama naman ang yung kutob kung titimbangin mo o sa timbangan yung mga magkakatunog. Mga astanggot, mapuputulan lang ng sungay at buntot, papalunok, damhin mo ngayong mag-agaw buhay ng busog. Panggigigilan gang silip, malantang gulay, pagsubsob, kala mo may baklang anak sa sobrang husay mambugbog. Lahat ng nakabangga, pilahan dusay ng suntok. Parang pakyaw na pambisaya pa yung kulay ng buhok. Bagong kampiyon ang isa buhay, ako na ang susunod. At huling kampiyon ang isa buhay, boy, ikaw na susunod. Tapos na ako, Lip. Sana may natutunan ka sa akin. Yun lang ang aking minimithi. Ganon kunin panalo sa kaibigan ang hindi hinihingi. Yeah. Round 3 ni Katana, siguro para sa akin mas maganda pa rin yung round 2 niya. Kumbaga yun yung pinakamalakas na round niya, yung round 2. Maganda naman yung yung punto pa rin. Pero dun sa round 3, medyo nabagalan lang ako dun sa pacing kasi 'di ba yung kadalasan pag round 3 ano na siya yung ayun na yung closing, yun na yung panapos, kaya parang dapat patayan na. Pero siguro yun lang din talaga yung approach ni Katana, kumbaga yung malumanay sa una, sabay pag sa bandang huli na yung pagigil na. Tapos nasayangan din ako dun sa ang ganda nung rhyme scheme na ginawa niya dun sa dun sa Bisaya, yung parang si Manny tas Bisaya pa yung pambisaya pa yung kulay ng buhok, 'di ba, yung OG na Manny, tapos yung parang may anak na bakla sa husay mambugbog. Ang lupit nung tapos sa tingin ko mas malakas lang yung impact nun kung hindi siya nahiningal kasi
kung di ako nagkakamali, kinall out niya dun si GL, 'di ba? Yun yung punto niya. Sa tingin ko deserve nun nung malakas din na reaksyon kasi ang ganda ng pagkaagawa tas yung bigat nung huli niyang sasabihin. Tingin ko napigilan nung pagkaputol nung hininga niya doon sa parte na yun, pero maganda pa rin yun. Pero yun, sa tingin ko mas para sa akin lang, mas natripan ko yung round 2 niya kumpara sa round 3 niya. Kaya pakinggan natin yung round 3 naman ni Lip. Akin na lang, akin na lang. Akin na lang yun, yung panalo, akin na. Akin na lang. Kikinan to. Round 3. Eto napansin ko lang. Laban niya kay Jengwan sa Gimbalan. Yung buhok niya sakto lang at masasabi na clean cut. After 3 years nagpamohoks, Jong Hilario na hip-hop. Sumunod na taon, nakamanban. Puta, wala pa ring feedback. Ganyan pala yung tamang hairdo para makapasok sa flip-top. Ganyan yung mga tipo ni Enigma. 7 years kang palipat-lipat ng barbershop pati ng channel. Pati hairstyle pinapungsoy para lang swertihin si Master. It means pang karakter ka lang kung babalikan at susumahin kasi kabatch na namin yan kung sa galing siya na humaling. Kasi 34 ka na. Nakapasok ka sa ligas. Oh, tama na to. Kasi 34 ka na, nakapasok ka sa liga sa edad na alanganin. Kakaruki mo pa lang, iaangat na jersey namin. Mas iconic yung karir kapag may B-side para sa akin at inabot mo sa liga yung batas at Jordan Allen. Pero nakapenetrate na siya at naging rookie yung Katana. Pero tangina, mas late ka pa sa TV ng Bisaya. Sobrang late mo, hayop ka. Buti pa yung Soro nung round 1, round 2 pa lang, pumasok na. Pero seryoso, sinumbatan nito si Diyos na pinaaral daw ng tsuhe nung nawala na yung papa. Habang siya, nagtrabaho ng maaga kasi yung pamilya di na kaya. Bakit parang kasalanan niya? Na di kayo parehas ng tadhana. Anggel pa ba sinisilip mo o may inggit na yang kasama? Kasi yung bigasan ni Mirage, siniraan niya kahit yung negosyo sa Ghana. Kino-question niya din sa battle pagiging crowd favorite ni Manda. Itsura at panbis ni St. Ice. Issue pa din, walang hiya ka. Mga positibong bagay na sa pilitang binababa niya. Kaya kapuri-puri nga ba yung ginagamit mong sandata? O baka naman hindi mo kayang makakita ng bagay na wala ka? Na-check mo ba yung FB ko? Kasi sa pangangalkal ng buhay, alam natin na hustler to. Concern lang ako sa kanya. Baka habang nagko-commute siya, makita niya, expander ko. Kaya wag mong isisi sa amin yung di mo nalasap bro, magribat ka dun sa magulang mo, wag mo yang i-bar sa harap ko. Estilo niya, saktan daw yung kalaban, ulol, kain ka buhangin. Kung sa kada silip mo na Ang ganda nung angulo na yun na kumbaga kung paano nilatag ni Lip yung mga angulo na silip ni Katana sa mga kalaban niya, 'di ba? Kumbaga magagandang bagay naman na binababa niya tapos kumbaga parang ginagawa niyang katatawanan tapos yung baka pagka habang nagko-commute ka makita mo expander ko tapos yung irebat mo sa magulang mo, wag ka mag-bar sa harap ko, 'di ba? Kumbaga kung sino man yung may kasalanan, hindi kami yung kumbaga parang ganun yung sinasabi niya, lupit lang din kung paano niya binibigyan ng punto. ang angle yung sugat mo mas lumalalim. Ginagamit mo lang yung battle rap sa subliminal mo na pag-amin. Kasi sa napili niyang estilo, tanging niya e-express niya dito mga hinanakit niya sa damdamin. Sa ganyang atake at paglusob kalaban man ay naligpit, kayakap mo pa rin pagtulog yung puot at inggit. Mas dapat yata laser sword, pangalan netong binitbit, kasi yung sandata niyang panira hinuhugot sa dibdib. Hinuhugot sa dibdib, tas tawag nyo dyan creativity. Kasi gawain niya, yung positibong enerhiya gagawin niyang negatibo para makasulat ng talata. Habang yung issue ko kay Looney nung nakalaban ko si GL na gamit ko bilang sandata. Mga positibo, sinisira niya. Creative nga ba tong Katana? Kung mas nagawa kong mapagana kahit mga bagay na sirana?
Kaya halukayin mo lang yung buhay ko. Ipakita mo sa akin yung di nyo pa nasisilayan. Sanay akong sarili ay sugatan, alam ko din kung paano yan lunasan. Magaling ka daw sa anggulo, so paano mo mahahanapan yung pagkataong pinagtibay ng lakas ko't kahinaan? Kaya pak tatatakbo, pangwak yung galaw mo, wag ka nang sumilip sa wall ko, pader na tong kaharap mo. Galing na ako kay Apex at kay Sumilip Lune. sa wall ko, pader na tong karap mo, 'di ba yun sa Facebook sa wall. Lungkot at pagsisisi, mga pinagdaanan ko laban sa estilo mong napili. Nagmistulang si Colossus, pinatibay yung sarili, kaya di tatagos itong katana kahit ako'y magharakiri. Madali lang manakit kung sa ganyan kayo nasanay. Hindi ganyan ang manapik kung may concern sa bagay-bagay. Yung asunto ng utol mong si Gabi, pwede ko dito yun idamay. Pero kalaban lang kita, Berhel, hindi kita kaaway. Baliwala din yung talim kapag ubusan na ng bala. Si FPJ nga napanday sa barilyon nakilala. Kaya ka nga nagpaka-pistol at yung sarili dinaya kasi hindi ka din kampante sa pagiging katana. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwede. Galing ng punto na yun yung si FPJ na panday sa baril na ilala, tapos yung parang kinukumpara niya pa rin si katana kay pistol. Kumbaga hindi mo na, parang sinasabi niya na hindi mo napapanindigan yung pagiging katana, kaya sa pistol ka pa rin umaasa. Ang lupit na kung paano niya sinimulan na hindi sapat yung katana pagka yung talim pagka parang kaharap mo ay bala. Pambungad, masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, yung kolorete niya humulas. Kapag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng butas. Putang ko rin, ganun. Hirap sa tao. Sa'yo na to. Hindi mo nga alam eh. Hindi ko alam. Left up, Aon 16. Yun. Solid na laban. Alam naman na natin yung nanalo dito. Pero yun, round 3 ni Lip, maganda pa rin yung punto niya. Kumbaga mas na ko yung punto niya doon. Kumbaga kung labanan ng punto tas round 3 nila pagkukumpara, pareho silang may magandang punto na gustong ipaliwanag, pero sa tingin ko mas na-appreciate ko yung punto na nilatag ni Lip dun sa round 3. Tapos yun, siguro tangina sobrang hirap din talaga pag ganito ding siguro adami yung tao. Kumbaga kailangan sobrang lakas ba ng bara mo para may mag para makalabit mo sila o may mag-react. Kasi nung sa round 3 nila parehas, may mga buong laban na to may mga pagkakataon na dapat, sa palagay ko lang may maganda sanang reaksyon na makuha, pero hindi ko alam kung bakit wala. Pero ayun, katulad din nung sinabi ni Lip na parang may sinabi siya na Putang ko rin, ganun. Hirap sa tao. Sa'yo na to. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam. Left up, pero ayun, solid yung laban. Maganda, excited ako dun sa mga ibang parating pa na laban sa Ahon, especially yung day 2. Balita ko maganda daw yung laban ni Vitrom tsaka ni EJ Power, tsaka yung mga karamihan pa nung laban sa day 2. Kaya excited ako. Ano kaya sa tingin nyo, ano yung laban na ireregalo sa atin ni Boss sa New Year, 'di ba? Kasi tradisyon na 'yan. Pero yun, congrats kay Katana, props kay Lipram sa patuloy na paglaban pa rin. Sobrang isa na din yan sa mga veterano na din talaga sa larangan. Kaya yun, saludo sa kanilang dalawa, dahil sa kanila naging maganda yung buong taon na to sa pagiging sundalo nila. Pero yun, comment kayo kung may sa tingin nyo mga nalaktawan ako o mga lumipad sa ulo ko na hindi ko mga nagets. Comment nyo yan dyan. Comment nyo yung mga anong gusto nyo pang panoorin na laban. Ano yung prediction nyo na ireregalo sa atin ni Boss sa New Year. At ano yung mga katulad nung interviews tuwing may sound check sa flip top, ano yung sa tingin nyo pwede pang baguhin ng flip top para mas mapaganda pa. Ako lagi ko sinasabi na
Sa tingin ko wala na kasi sobrang ganda na ng pagkakagawa. Pero kayo baka meron pa o kung ano pa man, yun, comment nyo kung ano yung mga laban na gusto nyo mapanood. Kita-kits tayo sa susunod. Yun, sana nag-enjoy kayo sa Pasko at sana maganda ang pasok ng 2026 sa inyo. Happy New Year sa inyo. Sana magkaroon ng magandang kalusugan ang buong pamilya nyo at kayo. Sana matapad nyo yung mga gusto nyo abutin sa 2026. Patunayan nyo na taon nyo yung 2026. Pero yun, ako nga pala si Rafia at ito ang Raf said, I'm out, bruh.